Noong 2024, may mga NBA fans na sumisigaw na ipasok si Ball. Kapag pumapasok siya sa laro, nagiging viral agad ang highlights. Kapag nakakascore siya, parang lahat gustong bigyan siya ng mas maraming minuto. At sa tuwing makikita mo siyang maglaro, iisa lang ang pumapasok sa isip mo. Paano nagagawa ng isang 7'2" player ang mga bagay na yan? Pero fast forward ngayon, wala na siyang NBA team. Napunta siya sa PBA bilang import ng TNT tropang 5G at matapos pa ang ilang laro, nagtamo siya ng Achilles injury. Kaya ang tanong, paano nga ba nawala sa NBA ang isang player na parang ginawa para sa modern basketball? Dahil kung tutuusin, hindi naman siya nabigo dahil kulang sa talento. Sa katunayan, baka sobra pa ang talento niya. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, marami pa ring fans ang hindi makapaniwala sa nangyari kay Ball. Bago pa dumating si Victor Wembanyama sa NBA, may isa ng player na tinatawag ng maraming fans na unicorn, si Bol Bol. Anak siya ng dating NBA player na si Manute Bol. Pero habang kilala ang kanyang ama bilang defensive specialist, ibang klase naman ang laro ni Bol. Imagine mo ito, 7'2", kayang mag-dribble, kayang mag-step back, kayang tumira ng tres at kayang mag-block sa kabilang dulo ng court. Parang NBA 2K build na hindi dapat gumagana sa totoong buhay. Kaya noong high school at college pa lang siya, sobrang taas na agad ng expectations sa kanya. May mga scouts na naniniwalang magiging first round pick siya. May ilan pang nagsasabing pwede siyang maging isa sa pinaka-unique na players sa NBA. Pero bago pa man magsimula ang kanyang NBA career, may unang problema nang dumating. Habang nasa Oregon siya, nagtamo siya ng foot injury at para sa isang player na higit 7 talampakan ng taas, malaking red flag yun. Biglang nagduda ang mga NBA teams. Biglang bumagsak ang kanyang draft stock. Mula sa pagiging potential lottery pick, nauwi siya sa second round pick ng 2019 NBA draft. At maaaring maliit na detalye lang yon para sa ibang fans, pero sa NBA, malaking bagay ang draft position. Kapag first round pick ka, bibigyan ka ng team ng maraming pagkakataon. Kapag second round pick ka naman, kailangan mong patunayan ang sarili mo araw-araw. At doon nagsimula ang unang problema ni Bol Bol. Napunta siya sa Denver Nuggets at sa papel, maganda sana ang sitwasyon niya, pero may isang malaking hadlang, si Nikola Jokic. Habang unti-unting nagiging MVP mode si Jokic, halos walang minuto na natitira para kay Ball. Madalas siyang nasa bench at kapag nakapasok man, limitado lang ang kanyang role. Pero kahit ganon, may mga pagkakataong ipinapakita niya kung bakit maraming fans ang nauhumaling sa kanya. Lalo na noong NBA bubble. Biglang naglabasan ng highlights, coast-to-coast drives, transition trees, mga blocks na parang ginawa sa video game. At habang pinapanood yon ng mga fans, pare-pareho ang tanong, bakit hindi siya pinaglalaro? Pero habang humahanga ang fans, may ibang bagay namang napapansin ng coaching staff. At ito ang parte ng kwento na bihirang makita sa highlights. Ayon mismo kay Michael Malone, coach ng Denver Nuggets, walang nagdududa sa talento ni Ball. Hindi iyon ang issue. Ang issue yung work ethic, commitment at disiplina. At sa NBA, minsan mas mahalaga pa yun kaysa sa talento ng isang player. Dahil kahit kaano ka kagaling, kung hindi nagtitiwala sa iyo ang coaches, mahirap makakuha ng playing time. At habang lumilipas ang panahon sa Denver, hindi nawala ang mga concern na yon. Kaya kahit gustong gusto siya ng fans, hindi siya tuluyang nakakuha ng malaking role. Pagkatapos ng Denver, napunta siya sa Orlando Magic. At dito nagsimulang maniwala ulit ang mga tao. Sa wakas, nakakuha siya ng totoong playing time. Sa wakas, may pagkakataon siyang ipakita ang buong laro niya. At grabe nga yung mga highlights ni Ball dito. May crossover, transition dunks, 3-pointers at meron pang chase down blocks. Parang bawat linggo na lang may bagong viral clip si Ball. At sa isang punto, nag-start siya ng 33 games para sa Orlando. Nag-average siya ng halos 10 points at 6 rebounds. At noong December ng season na yon, tumira pa siya ng halos 40% mula sa 3. Para sa isang 7'2"
2 player. Halos imposible yon. Dito nagsimulang isipin ng maraming fans na baka mali ang Denver, na baka kailangan lang talaga ni Ball ng tamang pagkakataon. Baka ito na ang breakout niya, pero hindi pala. Habang tumatagal kasi ang season, bumabalik uli ang parehong problema. Hindi shooting, hindi scoring, hindi din talent, kundi yung consistency. May mga larong magaling siya, may mga larong parang nawawala siya. At para sa mga coaches, malaking problema yon. Dahil sa NBA, hindi sapat na magaling ka ngayon at mawawala ka bukas. Kailangan mong maaasahan gabi-gabi. At iyon ang bagay na patuloy na hinahanap kay Ball. Pagkatapos ng Orlando, dumating ang Phoenix Suns. At para sa marami, ito na ang huling malaking pagkakataon niya. Dahil isang contender ang Suns. At kung magtagumpay siya rito, baka tuluyan na siyang maging regular na NBA player. Sa simula, parang hindi maganda ang sitwasyon. Madalas siyang nasa bench, pero nang magkaroon siya ng pagkakataon, sinulit niya na ito. Mula February 7 hanggang sa katapusan ng buwan, noong nakaraang taon, nag-average siya ng halos 13 points at 5 rebounds with a 54% shooting, 38% mula sa 3 at may ilang 20-point games pa. Muling nabuhay ang mga fans. Muling bumalik ang mga comments. Bigyan nyo ng mas maraming minuto si Ball. At sa unang tingin, mukhang paakyat na uli ang karir niya. Pero doon din nagsimulang bumagsak ang lahat. Noong March 12 laban sa Houston Rockets, nagkaroon ng gulo sa court. Nagkaroon ng altercation si Steven Adams at Mason Plumlee. Nagpumpulan ng mga players, nagkagulo ang buong arena. At habang nangyayari ang lahat ng iyon, may isang player na tila ba walang pakialam sa nangyayari. Iyon ay si Ball. Habang nagkakagulo ang lahat, makikita siya sa ilalim ng ring na nakatayo lang na parang walang pakialam sa nangyayari. Naging viral agad ang clip. Maraming natawa. Pero may mga tao ring nagsabing iyon ang perpektong representasyon ng buong karir niya. Hindi dahil masama ang ginawa niya, kundi dahil parang ipinakita nito ang concern na matagal nang sinasabi ng mga coaches. Yung focus, yung urgency, yung consistency. At bagamat hindi iyon ang dahilan kung bakit wala siyang NBA team ngayon. Para sa maraming observers, iyon ang naging simbolo ng problemang hindi niya kailanman natakasan. Pagkatapos ng season na yon, walang bagong kontrata. Walang bagong team, walang tumawag, at doon biglang naputol ang NBA journey ni Ball. Nakakagulat yun. Dahil kung stats at highlights lang ang pag-uusapan, maraming mas mahihinang player ang may NBA contract. Pero ang NBA kasi ay hindi lang tungkol sa talento, hindi lang tungkol sa potential ng isang player, hindi lang tungkol sa highlights. At iyon ang mahirap tanggapin sa kwento ni Ball. Dahil sa bawat yugto ng kanyang karir, ipinakita niya kung gaano siya ka-talented. Pero sa bawat yugto rin ng kanyang karir, may mga tanong na hindi niya tuluyang nasagot. Ngayon, kilala siya ng maraming Pinoy fans bilang import ng TNT tropang 5G. At nang dumating siya rito, marami ang umasa na baka ito na ang simulan ng kanyang comeback story. Pero muli, swinerte naman ang injury bug at nagtamo siya ng Achilles injury. Isa na namang setback sa isang karir na puno ng mga what if. At baka ayun talaga ang pinakamalungkot na parte ng kwento niya. Hindi dahil nabigo siya, hindi dahil wala siyang talento, kundi dahil hanggang ngayon pakiramdam pa rin ng maraming fans na hindi natin nakita ang pinakamahusay na version ni Ball. Dahil kapag pinag-usapan siya, hindi mo maiwasang isipin ng isang tanong. Paano kaya kung naabot niya ang buong potensyal niya? Dahil kung nangyari yon, baka hindi natin siya pinag-usapan bilang dating NBA player na napunta sa PBA. Baka pinag-uusapan natin siya bilang isa sa pinaka-unique na stars ng kanyang henerasyon. At baka pinag-uusapan din natin siya na isang rivalry kalaban si Wembanyama. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon isa pa rin si Bol Bol sa pinakamalaking what if stories sa modern NBA.